Kamusta kayong lahat? Ngayong araw na to, magpuputol ako ng mga materyales para sa waste segregation. Ibig sabihin, itong mga ito ay lagayan ng basurahan para ma-minimize yung mga nagkalat na basura at ma-segregate ang mga ito para madali ang pag-dispose o hindi mahirap ang pag-dispose. So, bali ang gagawin ko ngayon ay ito ilalagay sa bawat iba't ibang parte ng vicinity ng school para yung mga itatapon na basura may tatapon sa tamang lugar. Okay, so ang gagawin ko ay lagayan ng basurahan na simple lang. Tatlong sako ang ilalagay doon sa basurahan na yun. Isasabit lang sa hook para masegregate yung mga nabubulok, hindi nabubulok, pwede pang pakinabangan. So bahala na sila kung anong gusto nilang ilagay na label para dun sa mga basurang itatapon. Okay, so bago tayo magsimula sa pagpuputol, kinakailangan yung plano, maintindihan muna nating maigi. Planuhin maigi kung paano ang pagpuputol para ang pagtatrabaho hindi disimulado. Ibig sabihin, pag naggawa kayo, diretso ang paggagawa. Okay, so simpleng sketch lang ang ipapakita ko sa inyo kung paano buuin ang lagayan ng basurahan na to bago tayo makapagputol. Then, pagka nabuo na natin yung pinakaplano, pwede na tayong magputol bawat piyesa para makagawa tayo ng pattern sa bawat piyesa na kailangan para sa ating project. Okay, so let's start. Ano lang to, freehand lang ang gagamitin natin. Parang para lang makita nyo kung paano mag-plano ng konti para hindi mahirap kapag nagagawa na. Okay, so ganito ang gagawin nating plano. Okay, pre-sketching lang ito. Yung madali ang pagplano lang.
Okay, so ito na ang ating plano. So, madali lang ang paggawa ng layout. I-layout muna natin ang ating gagawin. So, gaya na ito, ang pinakahaba ng ating gagawing project ay 42 inches. Yung pinakahaba yan. Then yung luwang, so ito naman ay 14 inches. Then yung pinakataas naman, yung pinaka-height, so yan ay 36 inches. So kita na kaagad natin kung anong pagkakadetalye ng ating gagawin. So kung meron kayong drawing or plano, mabibilang nyo agad kung ilang pyesa ang inyong puputulin. Para nabivisualize nyo, mahirap kasi yung puro hula-hula o paisa-isa ang putol. Then kapag may plano na, ganito, magagawa muna tayo ng tinatawag na pattern para pag nagpuputol, dire-diretso. So bibilangin natin kung ilang piraso yung patayo na ito, yung kanyang height, ilan yung pabalagbag, ilan yung pinaka luwang. So kitang-kita nyo kaagad kung ilang piraso, mabibilang nyo kaagad. So halimbawa, ang height nito ay yung pinaka height ay 36. So bibilangin natin kung ilan yung 36 na yan. So yan ay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So ibig sabihin, 8 ang puputulin natin na 36 inches. Then yung luwang, yung pinakaluwang niya naman, halimbawa yan ay 14 inches, mabibilang natin na yan ay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 rin na 14 inches. Then yung pinakahaba, kitang-kita nyo na kaagad kung ilan. So yan ay, ito yan. Ang pinakahaba, isa, 1, 2, 3, 4, 5, 6. So yan ay 6 pieces. So isulat nyo kaagad kung ilang piraso yung mga yon. So yun ay 6 pieces. Yung pinaka-length. Tapos yung pinakataas naman ay 8 piraso. Yung pinaka-height. Then yung pinaka-luwang niya naman, 8 piraso din. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So yan ay 8 piraso. Then meron pang kulang sa detalye na ito. Yung haba na ito, saka yung haba niyan. Yun na lang ang pinakakulang na detalye. Okay, so yan ay 2 pirasong ganito. So kung lalagyan natin ng sukat, tansyahin na lang natin na 10 inches. Tapos yung pinaka-height naman ng maliit ay mga 3 inches. So ito na. So yung haba na ito ay 3 inches. So ilang piraso yan? 2 lang. So ilalagay natin 2 pieces. Then yung dito rin, 2 piraso rin. Kabilaan dulo. Ito, tsaka yung ito. So 2 pieces din. Next step, ilang piraso ba ang ating bubuuin? Ilang unit ang kailangan ba natin? I-times nyo na lang. Ganun lang kasimple. For example, kung yan ay 10, sample lang para madali mag-compute, i-times 10 nyo lahat. So times 10.
Okay, kung na-multiply na ninyo, kita nyo kaagad kung gaano karami ang puputulin. For example, yung ating pinaka luwang niya, yan ay 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ito yan, yung pabalagbag na yan. So, 6 na piraso yan. So, 6 times 10, 60 pieces. So, hindi na kayo malilito. Madali na pag nagpuputol na kayo, alam nyo na kung ilang piraso. Then, yung kanyang height ay, halimbawa, ito ay yung 36 inches, 8 piraso yan, i-multiply nyo sa 10, so 80. So, alam nyo na kaagad. Then, ang susunod na gagawin ay magagawa naman ng pattern. Ibig sabihin, yung pinaka gayahan o eksaktong sukat para pag nagpuputol kayo, yun na ang gagamitin yung pattern. Huwag kayong magpapalit-palit ng pattern para hindi nagbabago yung haba kapag ay nagpuputol na kayo ng materyales. Okay, so may na-prepare na akong mga pattern. Halimbawa, ito. Ito na yung pinaka-pattern natin. So, ito ay 14 inches. So, yan ay 14 inches. Ang ating 14 inches ay yan ay yung pinakaluwang. So, yan ay 80 piraso. So, lagyan nyo kaagad dito sa ating pattern na ang kailangan nyo dyan ay 80 pieces. So, sulatan nyo kaagad, 80. So, pag nagpuputol kayo na ito, pagdating sa cut-off, nagtataka kayo kung bakit na ito, may karong ganito. Ito ay pinaka-stopper para pag nagpuputol kayo, ibig sabihin, hanggang doon lang ang materyales. Parang katumbas na ito, isang tao na katulong na ninyo. Okay, so ibig ko sabihin ganito yan. For example, meron tayong raw materials. Halimbawa, ito yung puputulin natin. Ibabangga lang yan sa dulo. Yan. Then, hawakan yung maigi. So yan, nakapix na sa dulo. Then, sa talim ng cut-off, halimbawa ito yung pinakatalim ng cut-off, ibangga nyo lang yan doon. Pagka naibangga na ninyo, saka na ninyo higpitan, then diretso na yung inyong pagpuputol. So sigurado kayong pantay-pantay yung mapuputol ninyo. Hindi yung paiba-iba. Hindi yung tinatansya nyo lang, yung kinakapakapalang ng pagganon. Minsan kasi sa dire-diretsong pagtatrabaho natin, mainit yung bagong putol. So, hindi nyo mahawakan yan, hindi nyo makakapa. At saka, iba-iba pag sinasalat yung dulo. Minsan kasi, masama pagsalat-salat, minsan di pantay. Kaya mas maganda merong stopper. So, pag salpak nyo sa dulo, yan, siguradong pantay kayo dyan, hawakan nyo maigi, itapat nyo yung talim ng cut-off, then higpitan, then putol. Okay. So, ang malaking bagay yung paggagawa ng ganito. Yung paglalagay ng pattern or pinaka-model para sa inyong length na puputulin para sa isang output. Napakalaking bagay na ito kasi pag mahaba na, halos hindi mo na maidipa, mahirap ka ng kapain talaga yung dulo. At saka isa pa, mainit talaga minsan yung mga dulo. Kaya halimbawa, ito, mahaba na ito. So may stopper din ito. Ito ay 42 inches naman siya. Ang habang puputulin ko rito ay 42 inches sa pinaka-haba ng ating materyales. So ganun din yung procedure. Ngayon, pagka may raw materials kayo, di malayo na yan. Andito ka ngayon nakapwesto sa may cut-off, sa may talim. Hindi mo na makikita yung dulo. Hindi mo na mahawakan. So ibangga mo lang yung dulo, higpitan, then putol. So, for the meantime, tatatlo lang muna yung ginawa ko pattern. Ito, sapa. Ito yung pinaka-height, 36 inches. So, ganun din ang procedure. Ayan, nilagyan ko rin dyan. Para pag nagpuputol, ibabangga lang yung pinaka-dulo na ito sa ating raw materials. Ayan, babangga nyo lang doon. Then, higpitan yung hawak. Tapos, itutok sa talim ng ating cut-off. Yan, nakadikit ha. Then,
proceed sa cutting operation. So ganun lang kasimple ang paggawa ng ating simpleng pattern para mapabilis ang ating trabaho. Ngayon, ang mahirap kapag 2 inches na, hindi mo na maawa kayo, mainit na yun kasi pwede, palalamigin mo muna yung raw materials kasi dire-diretso ko na ng pagpuputol niyan. Kung 2 inches lang, pagkaputol niyan, automatic mainit yung maiiwan. So, may hirapan ka na kasi palalamigin mo pa. So, i-layout mo na lang, mano-manong layout na lang sa maikli. Yung pwede pang hawakan, yung pwede pa kayo magawa ng pattern. Gaya na itong 10 inches. Yung pinakahaba ng nasa dalawang side na ito. Gagawan ko pa ito ng pinaka-model or pattern para pag nagputol ako, hindi mahirap yung pagtatrabaho. Okay, so maya-maya samahan nyo ako sa pagpuputol doon sa aking cutting area. Okay, so sana sa mga duman sa channel ko, may napulot kayong idea, lalo sa mga baguhan, kung paano magputol ng pare-parehas na haba ng materyales na wala na kayong mga katukatulong, hindi na kayo layout ng layout, para hindi magbago yung pinakasukat. So ito ang pinakamabilis na paraan na ginagawa ko. So sana may napulot kayong idea sa mga baguhan para hindi na kayo mahirapang lagi kayong sukat na sukat. Kung meron na kayong model or pattern, lagyan nyo ng pinaka-stopper sa dulo. Then yun na yung inyong pinaka gagamitin sa pagpuputol. At hindi na kayo magpapapalit-palit ng pinaka materyales na pattern. Kasi makikita nyo meron siyang palatandaan na merong stopper yung isang materyales na yon. Kasi pagkaputol, itatabi nyo yan. Minsan iba nadadampot kapag kapaiba-iba yung pattern. Ngayon kung may ganito, alam nyo ito yun. At sulatan nyo dyan kung ilang piraso ang puputulin ninyo. Para alam nyo kung ilan na yung napuputol. Then sa pagpuputol naman, i-arrange nyo yung bawat putol ninyo. Halimbawa, by 10. Nakaputol kayo ng 10, lagay nyo ng gitla, ibukod nyo, another set, 10 uli. Ibukod ninyo, then 10 uli. Para na-monitor nyo kung gaano karami ang pagpuputol. Minsan pag napasarap tayo, putol lang tayo ng putol, hindi na nabibilang kung gaano karami. So para maiwasan yun, kada 10, set aside, then para mabilang. Okay, so hanggang dito na lamang muna uli. Sana may napulot kayong idea tungkol sa mga ganitong paggagawa ng mga metal fabrications. Sana huwag nyo akong iwanan at sana pakisubscribe at maraming salamat sa mga nagsasubscribe. Sana may lagi kayong nakukuhang idea pagka kayo ay dumadaan sa aking channel. So for the meantime, hanggang dito na lamang muna uli. At mamaya-maya magpuputol naman tayo. So thank you so much. Until then.